Ipapakita ko nga sa inyo yung hair care routine ko. Actually, herbal shampoo and herbal oil. Maganda naman siya. Pero hindi ko... Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Jessica. And for today's video, kung makikita nyo, ipapakita ko nga sa inyo yung hair care routine ko. Pero, hindi talaga siya routine na maitatawag kasi parang shampoo and conditioner lang naman yung ginagamit ko sa hair ko sa ngayon. Before kasi gumagamit din ako ng mga serum, ganyan. Pero tinigil ko na ngayon kasi sayang lang sa pera kasi parang wala rin namang effect. And for today's video rin, i-share ko sa inyo yung mga previous products na ginagamit ko sa hair ko before. And i-share ko rin syempre sa inyo yung ginagamit ko na products sa ngayon. Kung mapapansin nyo kasi yung hair ko, naka-bleach yan. Hindi lang halata kasi umaba na. Ayan siya guys, oh. Naka-bleach yung hair ko before, kaso umaba na nga kaya naging black na siya. Pero mag-bleach ako ulit next month or baka sa November. Basta bago mag-Christmas, mag-bleach ako ulit. Kasi I'm a bad bleach. Well, eh. So, yun. Yung iba rito, ginagamit ko pa. Pero hindi na palagi. Kasi meron akong ginagamit madalas. And papakita ko siya sa inyo. After ko ma-explain tong mga products na to, kung bakit tinigil ko na or kung bakit hindi ko sila madalas gamitin. So, unahin ko na nga itong dalawang to. Itong Patchouli Herbal Shampoo and Herbal Oil. Kung makikita nyo, ang dungis niya na. Matagal na to sa akin, pero hindi ko siya naubos, guys. So, ayun o. Diba? Ayun o. Matagal na sa akin tong dalawang to. Halatang halata naman sa itsura nila. And yun, hindi ko bet yung effect nila sa hair ko nung nag-bleach ako. Hindi ko rin alam kung pang ganun bang hair to or dapat yung normal hair lang to gagamitin. Naka-bleach kasi ako nung ginamit ko to. Siguro hindi siya pang ganun. Ano to? Patchouli Herbal Shampoo with Gugu and Aloe Vera. Eh kapag aloe vera, mabilis ako mauto pagdating sa aloe vera. Basta may aloe vera yung isang product, bibilin ko. Mapamukha man siya or mapabody or mapahair. Gagamitin ko talaga siya kasi malaki yung tiwala ko sa aloe vera. Pero this time parang hindi ko siya bet. Even tong Patchouli Herbal Oil. By the way, pasensya na sa background noises na naririnig nyo yung mga sasakyan na dumadaan and yung aso namin na tahol ng tahol. Next naman, itong hindi ko alam basahin kasi Chinese character siya. Ay, hindi, ito pala. Polygonum Multiflorum. Ay, charing. Ewan ko, ano bang pangalan na ito? Hindi kasi ito sa akin, kay Papa to ginamit ko lang. And ang pangit talaga ng effect niya. Next naman, ito pala guys, share ko lang din sa inyo. Before kasi, yung hair ko, ang tagal humaba as in. I mean, humaba siya, pero parang palobo. Unlike ngayon, tingnan mo, bagsak na siya, diba? Mag-insert ako ng picture ko kung paano yung hair ko before. And, nagbe-bleach na rin ako nun. Tapos yun, gusto ko siya humaba, kumapal, ganyan. Tapos may nagsuggest na gamitin daw tong, mane and tail and body shampoo. Ayan siya guys. Ang sabi rito, for shiny, manageable hair. Tapos nagsuggest sa akin neto, kung gusto ko raw kumapal yung hair ko, gumamit ako neto. So, sinunod ko siya. Tapos, nag-expect ako ng shiny and manageable hair kasi nga nakalagay dito. Ang nangyari, parang kumapal naman yung hair ko, pero hindi siya naging shiny and manageable. Lalo siya parang ang hirap niya na galawin. Parang, hindi ko siya maganyan, no? Ganon. Kaya parang, bet ko lang to kung gusto niya magpakapal ng hair. Pero kung naghahanap kayo sa product na to ng shiny and manageable hair, hindi to para sa inyo. Or sa akin lang nangyari yun. Next naman natin itong Anti-Frizz Treatment Wax Argan Oil for frizzy or dry hair. So ito, bigay to ng tito ko na taga QC kasi napansin niya siguro na ang pangit ng hair ko lalo na kapag naka-bleach, sobrang dry, ganyan, parang patay na yung hair ko. Tapos sabi niya maganda raw to sa hair na ganun nga yung dry, ganyan. Binigay niya to sa akin and hindi ko pa siya naubos. Tingnan niyo. Maganda naman siya pero hindi ko talaga alam bakit ang pangit. Ay, sorry.
Hindi ko talaga alam bakit ang pangit lagi ng effect sa akin. Pinapaasa lang nila ako, guys. Hindi talaga lumalambot yung hair ko dyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi nakahanap ako ng product na perfect sa hair ko. Next naman is itong dalawang to. Itong Sakura Shampoo and Sakura Conditioner. Sa mga nanonood sa akin, nakita nyo na itong dalawang to sa mga shower routines ko. Kung gusto nyo mapanood yung video ko nung nagsha-shower ako, ililink ko sa description box yung video na yon. And watch nyo na rin yung iba ko pang ililink sa description box, guys. Kasi pwedeng recent post ko yun dito sa YouTube or related sa video ko na ito. Itong dalawang to, perfect siya. Hindi madalas. Minsan, ginagamit ko pa rin sila. Kapag nauubusan ako ng product na ginagamit ko ngayon, sila yung kapalit. Ganyan. Sila yung ginagamit ko pag ubus na yung product na ginagamit ko sa ngayon. Itong next is aloe vera hair treatment. Bigay rin ulit sa akin lang to. And hindi ko rin feel yung effect na para sa akin. Sa akin lang hindi ko alam sa ibang gumamit. Pero mabango siya sa hair. Hindi na siya nasara. And doon na tayo sa product na ginagamit ko sa ngayon. And ito siya, guys, keratin. Bale, pinapartneran ko to ng shampoo na Sunsilk. Ito. Pero nagsha-shampoo lang ako parang every other na ligo ko. Ano daw? Every other day. Pero hindi ako everyday naliligo ng hair, ng katawan lang. Naliligo ako ng hair parang kada 3 days. Tapos, kunwari, after 3 days na to. Ngayon, pang 2 days ko lang hindi naliligo. So, tomorrow maliligo ako. After 3 days, maliligo ako ngayon. May shampoo akong gamit. Basta, i-explain ko sa inyo later kung paano ko ginagawa. Kasi papakita ko rin sa inyo kung paano ko ina-apply ko sa hair ko. So, yun, wait nyo lang yung clip na yan kasi susunod na yan. And bago ko ipakita sa inyo kung paano ko i-apply tong keratin sa hair ko, make sure to subscribe on my channel. Click the bell button below for you to be updated whenever I posted a new video. And don't forget to give this video a big thumbs up. And guys, if you haven't followed me at all my social media accounts will be linked in the description box. Let's proceed to the video. Hi guys! I'm in the bathroom na. Ipapakita ko na nga sa inyo kung paano ko i-apply yung keratin sa hair ko. Kakasabi ko lang kanina sa previous clip na yung hair ko is naka-bleach siya. Kaya ang dry-dry niya before nung hindi pa ako gumagamit ng keratin or iba pang product yung ginagamit ko sa hair. Sobrang dry ng hair ko and even tong mga bagong tubo kong hair, itong black na hair ko. Natural color kasi ng hair ko is black. Kahit yan, ang dry na tingnan before. Pero nung nag-keratin na ako, sobrang lambot na talaga niya. And sobrang easy to manage siya na. O, diba? Tapos kahit 3 days ako hindi maligo. Kasi hindi ako naliligo everyday. Every 3 days ako naliligo ng hair. And kapag naliligo na ako, minsan nag-apply ako ng shampoo and minsan hindi. And today, hindi ako mag-apply ng shampoo kasi para ma-maintain natin yung pagka-soft ng hair natin. Lalo na naka-bleach to. Mahirap i-maintain yung mga bleach na hair. Okay guys, mag-start na ako. Hindi to full shower routine ko ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko i-apply yung keratin sa hair ko. Kaya stay tuned lang. And, maliligo na ako. Oh my gosh. Okay, mag-start na talaga ako guys. And huwag nyo na lang pansinin to ha. Ano talaga yan? Ganyan talaga yan. Lakas! Hi guys! I'm done na sa body ko kaya magpuproceed na tayo sa hair. And hindi na ako magsha-shampoo today kaya lalagyan ko ng keratin itong ibabaw ng ulo ko tsaka itong end ng hair ko. And bago ko maglagay ng keratin, minimake sure ko muna na wala nang masyadong tubig yung hair ko. Kasi mas maganda raw kapag ganun yung pag-apply na ng keratin nyo. And ayan, kapag medyo feeling nyo wala ng water, kukunin na natin yung keratin natin. Ito na siya. Kapag ginagamit ko to, kalahati lang. Hindi siya buong sachet niya. And ganito lang ang pag-apply ko sa kanya muna. Diba, kalahati nga lang nito. So, ganyan muna. Yung kalahati ng kalahati nito, kalahati nun muna yung kukunin natin. And lalagay natin sa end ng hair natin na parang ganyan. Tapos, kukuha ulit tayo ng kalahati, yung kalahati nito. So, ganyan yun. Tapos, ito na yung i-apply natin sa ulo na natin, ganyan.
i-apply na natin yung keratin sa hair natin, ano lang muna natin siya dyan. Ibababad ng kahit 1 minute lang. Tapos, magbabalaw na tayo ng water. Okay, tapos na yung pagbabad natin sa hair natin sa keratin. Kaya, i-continue na natin yung paliligo natin. And that's all for today's video, guys. Tapos na ako maligo. Nakabalot na rin yung hair ko. And binalot ko siya sa t-shirt kasi may napanood akong video na sabi dun sa video na yun, mas better daw na ibalot yung hair natin ng t-shirt after maligo kaysa ng towel. And ayun na nga rin yung mga previous product na ginagamit ko sa hair ko and yung kasalukuyan kong ginagamit na product sa hair ko. Sana nagustuhan niyo tong video na to. See you in my next video, guys. Bye!